ang dami-dami na inimplicate ng mga congressman, ng mga senador, tutuklawin na sila. Nasa harap na nila. Wala pa sila makita. So isang malaking kalokohan po yung ginagawa nila. As I've said before, yung ICI, dapat isara na lang po yan dahil it is toothless, it has no jurisdiction, no power, wala nga tao yung mga yan eh. Nangihiram lang ng tao sa iba't ibang ahensya at walang kapangyarihan. At closed door hearing pa. Yung pahayag muna na yung sa Marcos resign, walang saysay, pointless, sabi ni Vice President Sara Duterte at basahin na rin sa kanilang mga ginawang pahayag kanina sa balita. Ano bang masasabi nyo rito? Well, alam mo napag-isip din ako sa sinabi ni Inday, ni VP, kasi sabi ko nga, anong saysay kung hindi naman sila magre-resign kasi nga they're bent on holding on to power. But then, gaya din ng sinabi niya, I've been saying that always, that the call to resign is not illegal. It is in fact constitutional and even moral when corruption becomes normal to government, corruption and abuse of power. So, bagamat siguro sinasabi lang ni VP Inday doon ay malamang-lamang, walang puntahan. Pero ako po ay naniniwala na pag ang Pilipino nagsama-sama talaga, nagkaisa-isang boses, at ginabayan tayo po ng Panginoon Diyos, walang imposible. Maaari po silang, tanggapin na talagang wala nang tiwala ang tao sa kanila dahil sumisigaw na ng resignation. Ayon din sa survey kanina lumabas, 97% of Filipinos talaga believe that there is corruption. So, kung wala nang tiwala sa iyo yung bumoto sa iyo, natural pag-resignin ka niyan. Dahil para hubang mga empleyado natin yan, kapag hindi na tayo nagtitiwala, pinabababa na sila o pinag-resign. So, after everything that we have heard sa flood control scam, tapos kita natin abuso ng kapangyarihan, Congress, inaarmasan nila para takutin ang mga detractors nila or mga reformers, police ginagamit nila para damputin ng illegal ang Pilipino, gaya ng dating Pangulo, ni Pastor Kibuloy. Ngayon, nahulit, nabisto na sila sa siguro mahigit daw 1 trilyong pisong flood control projects pa lang, imbis na magsisi, nagtatakipan pa, talagang makakabuti po talaga sa ating bayan na yung mga corrupt na opisyal bumaba na sa pwesto to give the Philippines a new chance and a better chance of survival and recovering, so that it will also give way para it's time na magtayo na tayo ng bagong gumawa na tayo ng bagong constitution towards a federal system, and probably while the constitution is being written, after it is written, kung hopefully, and ang prayer natin ay lahat ng involved sa corruption at tawag ito, flood control, ay mag-resign na from top to bottom, yung national government lang, and then magkaroon na special elections after writing a new constitution na maglilimita. Mahalaga po kasi yung transition towards a federal government kasi malilimitahan natin yung kapangyarihan ng gobyerno, panghimasukan, kontrolin ang buhay at ang pera ng taong bayan. Yun po. Mayroon pang lumabas na balita na parang wala pa silang natutumbok na mga politiko as of now, mga mambabatas. Parang yun yung nabanggit last time. After ng mga pagdinig na doon sa wala pa silang matumbok na mga pangalan. Ginong Greco. Alam mo, sila na lang ang nagsasabi niyan at sila na lang din nakakita. Nasa harap na nila
Ang dami-dami ng binanggit ng mga diskaya, ng mga district engineers, ng mga assistant engineers, ng USEC, ng engineer, USEC ng DPWH. Binanggit si pa ba naman nagbanggit doon? Nila Orly Gotesa. Ang dami-dami na inimplicate ng mga congressman, ng mga senador. Tutuklawin na sila. Nasa harap na nila. Wala pa sila makita. So isang malaking kalokohan po yung ginagawa nila. As I've said before, yung ICI, dapat isara na lang po yan dahil it is toothless, it has no jurisdiction, no power, wala nga tao yung mga yan nangihiram lang ng tao sa iba't ibang ahensya at walang kapangyarihan at closed door hearing pa. So ibalik na lang natin sa Senate Blue Ribbon hearing na Marcoleta led dahil yun talaga ang pinagkakatiwalaan ng tao at maraming nagawa. Yun po. Opo. And meron ding mga accusation na binuo ito parang hindi pa rin siya magiging independent considering ang nag-appoint ay ang administrasyon at ang sinasabi na possible involved dito lalo na yung mga mambabatas lalo na yung mga under the leadership ng pinsan under the leadership doon sa komite na appointments is kaalyado din nila. So nandun pa rin yung question kung ito ba ay magiging independent talaga. Tama yun, Admar. Independent lang po yan sa pangalan. Maganda sana yung idea. Pero it is not really independent. But however, rather dependent sa Office of the President, sa kanilang pondo. Ultimo, papel, ballpen, tao, sweldo, lahat yan sa Office of the President Conte. Kaya ngayon, magtataka ka, ang dami-daming binanggit na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, pati si Speaker Martin Romualdez binanggit mismo, sinabi na hindi siya ang mastermind dahil paano raw siya magiging pangulo. So ini-implicate na rin si Pangulong Marcos. Pero nung mag-rekomenda ng kaso ang ICI, ang kinasuhan lang si Zaldico. Ano nangyari dun sa mga ibang binanggit? Bakit si Zaldi pwede mong kasuhan, si Martin hindi mo makasuhan, samantalang yung pinagkunan mo ng basis ng iyong kaso yung same testimonies na nakuha din nila sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. So talagang you will question the independence, integrity, and the credibility of the ICI. Alisin na natin yung husay at yung background ng mga in-appoint. Magagaling po yung mga in-appoint. Justice Reyes, very popular, famous accounting firm, tapos dating sekretaryo ng DPWH, magagaling po yan. But then yung ICI in itself, ang defective. It was created with very limited powers, kulang-kulang talaga, no jurisdiction, no teeth, no money, no people, no structure, tapos powerless basically, tapos under pa ng Office of the President. Paano dito ang inaakusahan, pinsan ng presidente? Tapos biglang yung pinaka main suspect sa usap-usapan ng tao, baka raw maging state witness pa. So nasa talagang maki-question ang kanilang independence at kanilang credibility niyan.